Huwag mong kalilimutan kung nasaan ang lulugar mo, Francesca. Pinalaki at pinakain ka namin hindi dahil sa talino mo kundi dahil sa habag ni Doña Aurora. Isang hamak na anak ka lang ng isang bigong imbentor na namatay sa utang. You are nothing but a shadow in this house, so don't you dare think you are one of us. Ang boses ni Isabella ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng dressing room. Habang binibikas niya ang mga salitang iyon, si Francesca ay nakatayo sa kanyang likuran, hawak ang isang mamahaling bordadong shawl na personal niyang tinahi sa loob ng 6 na buwan. Iyon ang kanyang regalo para kay Doña Aurora para sa gabing ito, ang gabi ng kanyang opisyal na pakikipag-isang dibdib kay Fernan at ang paglulunsad ng proyektong Diwata. Nanigas ang mga daliri ni Francesca sa malambot na tela. Ang bawat hibla ng shawl na iyon ay sumisimbolo sa mga gabing hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata para lamang matapos ang algorithm ng Diwata habang iniinda ang sakit ng kanyang rayuma sa kamay. Inisip niya na sa gabing ito sa harap ng lahat ng matataas na tao sa Makati ay sa wakas ay mararamdaman niya ang pagtanggap na ang 10 taon ng pagiging anino at pagtatrabaho ng walang bayad para sa kumpanya ng mga Sandoval ay magbubunga na ng isang pamilya. Ngunit ang mga salita ni Isabella ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Hindi siya lumingon. Hindi siya sumagot. Nararamdaman niya ang mabilis at masakit na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Isabella, ang shawl ni Doña Aurora. Ang tanging na isatinig niya ang boses ay nangangatal ngunit pilit na pinapatatag. Iniabot niya ang regalo umaasang ang kabutihan niya ay sapat na para burahin ang puot sa bawat sulok ng silid na iyon. Isang mapang-uyam na tawa lamang ang itinugon ni Isabella bago nito marahas na hinablot ang shawl at itinapon ito sa sahig. Do you think she would wear something so cheap? Ang kailangan ni Mommy Aurora ay ang pirma mo sa turnover documents ng Diwata. After tonight, wala ka ng silbi sa amin. Lumabas si Isabella na may dalang tagumpay sa kanyang mga hakbang iniwan si Francesca, na nakatitig sa kanyang regalo na ngayon ay nayapakan na sa maruming sahig. Pinulot niya ang shawl maingat na pinagpaga ng alikabok, ngunit tila ang dumi ay tumimo na sa kanyang pagkatao. Sa labas sa marangyang bulwagan ng hotel, ang musika ay masigla at ang mga kristal na chandelier ay nagniningning. Ngunit para kay Francesca ang bawat ilaw ay tila naglalantad sa kanyang hubad na sugat. Nang lumabas siya upang hanapin si Fernan, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, sa loob ng isang dekada, natagpuan niya ito sa gitna ng entablado. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi ang mainit na yakap ng isang mapapangasawa. Ang malalaking screen sa paligid ng ballroom ay biglang nagpakita ng mga larawang hindi niya kailanman nakita, mga larawang nagpapakita sa kanya na may kasamang ibang lalaki sa isang madilim na silid at mga peking bank transfer na nagpapatunay na ibinebenta niya ang Diwata sa kanilang mga karibal. Ang bulong-bulungan ay parang isang malakas na agos ng tubig na tumatama sa kanyang pandinig. Ang mga mata ng mga tao na kanina lang ay puno ng paghanga ngayon ay naglalayab sa pandidiri at panghuhusga. Fernan, ang tanging nasabi ni Francesca nang makalapit siya sa kanya, ngunit isang malamig at masuklam na tingin lamang ang ibinigay nito. I trusted you, Francesca, pero tama si Mommy. You're just a social climber with a brilliant mind, but a rotten soul. Wala nang kasalan na mangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Doña Aurora. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng peking ngiti ng isang mapagmahal na ina, ay ngayon ay tila isang maskara ng malupit na hustisya. Para sa dangal ng pamilya Sandoval, at para sa hiya na dinala mo sa amin, lumuhod ka. Ang utos ni Doña Aurora, ang boses ay sapat na lakas para marinig ng lahat. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa harap ng kamera o mabulok ka sa kulungan, Francesca. Nararamdaman ni Francesca ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng 10 taon na tila itinapon lamang sa basura. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na bumuo ng Diwata, ang mga kamay na nag-alaga kay Doña Aurora, nang ito ay magkasakit ang mga kamay na nagmahal kay Fernan nang walang pasubali. Ang lahat ng ito ay para saan? Dahan-dahan sa ilalim ng nakakasilaw na mga flash ng camera, at sa harap ng mapanirang tingin ni Isabella at Fernan, naramdaman ni Francesca ang unti-unting pagluhod ng kanyang katawan.
Ang lamig ng sahig ay tumagos sa kanyang balat, ngunit ang mas matinding lamig ay ang kawalan ng katarungang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Habang nakayuko siya sa gitna ng bulwagan, isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na walang katapusan. Ito na nga ba ang hantungan ng lahat ng aking sakripisyo? Ang mamatay sa dilim para lamang mabuhay ang mga taong pumatay sa aking dangal. Mula sa malayo, isang pares ng sapatos ang huminto sa tapat ng kanyang nakayukong anyo. Hindi ito si Fernan. Hindi rin ito ang mga gwardiya. Isang misteryosong presensya ang nagpadama sa kanya na sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang matang nakakakita sa katotohanan. Ngunit sino ang maniniwala sa isang babaeng tinalikuran na ng sarili niyang mundo? Tatyay, layas, at huwag na huwag mo nang tatangkain pang itapak ang marumi mong paanan sa lupang ito, Francesca. Ang mga salitang iyon ni Doña Aurora ay mas masakit pa sa sampal na tinanggap ni Francesca sa harap ng maraming tao kanina. Nakatayo siya sa harap ng malaking gate ng mansyon ng mga Sandoval, ang lugar na itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak, malamig at malupit, tila nakikiramay sa bawat patak ng luha na pilit niyang pinipigilan. Sa paanan niya ay naroon ang 2 maleta, mga maletang luma, at kupas naglalaman ng lahat ng natira sa kanyang pagkatao. Ang mga ito ay itinapon lamang ng mga katulong sa labas ng gate, tila ba mga basurang hindi na kailangan. Dahan-dahang lumapit si Francesca sa bakal na gate, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na rehas. Naalala niya ang araw na unang beses siyang pumasok dito, 10 taon na ang nakalilipas. Ulila na siya noon, katatapos lang ilibing ang kanyang ama. Si Doña Aurora mismo ang humawak sa kanyang kamay at nangako, "Dito ka natitira, anak. Ituturing kitang sarili kong dugo." Napapait ang ngiti ni Francesca sa alaala. Ang mga pangakong iyon ay tila mga bula na naglaho sa hangin. Sa loob ng 10 taon, hindi siya naging anak. Naging anino siya. Naging aliping may mataas na pinag-aralan. Tila bumalik sa kanyang gunita ang mga gabing nakaupo siya sa gilid ng kama ni Doña Aurora noong ito ay sumailalim sa isang maselang operasyon. Si Francesca ang nagpupuyat siya, ang nagpapalit ng benda, siya ang nagpapakain dito ng lugaw sa bawat subo. Isinakripisyo niya ang kanyang pagkakataong makakuha ng scholarship sa ibang bansa dahil sabi ni Fernan kailangan siya ng kanyang ina. At ang proyektong Diwata, ang obrang sinimulan ng kanyang ama at tinapos niya sa loob ng 1 dekada. Ibinigay niya ang lahat ng credit kay Fernan. Hinayaan niyang ang pangalan ng lalaking mahal niya ang nakasulat sa bawat dokumento, sa bawat parangal. Dahil ang sabi ni Fernan, "Ang tagumpay ko ay tagumpay nating dalawa, mahal ko. Magiging Sandoval ka rin naman balang araw." Anong tinitingin-tingin mo pa riyan? Hindi mo ba narinig si Mommy? Get out of our sight. Nabalik ang diwa ni Francesca nang marinig niya ang matinis na boses ni Isabela. Nakatayo ito sa balkonahe katabi si Fernan. Ang braso ni Isabela ay nakakawit sa balikat ni Fernan. Ang lalaking kaninang umaga lang ay nangangako pa sa kanya ng walang hanggang katapatan. "Fernan!" Bulong ni Francesca, ang boses ay nalulunod sa tunog ng ulan. "Ang bahay na ito, ang kalahati ng pambayad dito ay galing sa sahod ko sa unibersidad. Ang mga gamit sa loob, pinaghirapan ko iyan." Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Fernan. Hindi man lang nito magawang tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Sa amin nakapangalan ang lahat, Francesca. Consider that as payment for the 10 years we fed you and gave you a roof. Utang na loob mo pa sa amin na hindi ka namin agad ipinakulong matapos mong subukang ibenta ang Diwata. You know I didn't do that, Fernan." "Alam mong setup lang ang lahat." Sigaw ni Francesca, ang kanyang boses ay pumapaos sa galit at pait. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Sabat ni Doña Aurora, mula sa loob ang boses ay puno ng awtoridad. "At huwag mong kakalimutan, Francesca, ang buhay mo ngayon ay utang mo sa amin. Kung hindi dahil sa amin, pulubi ka na nung mamatay ang tatay mong baliw." Nanlamig ang buong katawan ni Francesca. Ang kanyang ama na buong buhay na nagsilbi sa bayan ay tinawag nilang baliw. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagpuyat sa laboratorio, ang pag-aalaga sa kanila, ay tila naging barya na lang na itinapon sa kalsada. Hinablot ni Francesca ang kanyang mga maleta. Ang bigat ng mga ito ay tila doble dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Bawat hakbang palayo sa mansyon ay tila pagpunit sa kanyang puso. Ang ulan ay lumalakas na binabasa ang kanyang manipis na damit,
ngunit mas matindi ang lamig na nanggagaling sa loob ng kanyang dibdib. Tumigil siya sa ilalim ng isang puno sa labas ng subdivision. Binuksan niya ang kanyang maliit na bag at kinapa ang isang lumang notebook, ang journal ng kanyang ama. Ito na lang ang tanging bagay na hindi nila nakuha. Doon sa huling pahina ay may nakasulat na mensahe. Ang tunay na talino ay laging may kalakip na puso. Huwag mong hahayaang diliman ng galit ang iyong liwanag, Francesca. Niyakap niya ang notebook sa kanyang dibdib. Dad, I'm sorry, nawala ko ang lahat. Ang pangalan mo ang pangarap mo, kinuha nila sa akin. Isang malakas na liwanag mula sa isang sasakyan ang biglang tumama sa kanyang mukha. Napapikit si Francesca sa sobrang silaw. Ang tunog ng makina ay huminto sa tapat mismo niya. Isang marangyang itim na sasakyan ang bumalandra sa gitna ng madilim at basang kalsada. Bumukas ang pinto sa likuran. Isang lalaking nakasuot ng itim na trench coat ang bumaba. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng kumpiyansa, tila hindi alintana ang bumubuhos na ulan. Huminto ang lalaki sa harap ni Francesca. Sa ilalim ng malabo na liwanag ng poste ng ilaw, nakita ni Francesca ang isang mukhang tila inukit mula sa bato, matalim ang mga mata, matigas ang panga, at may aura ng panganib at kapangyarihan. Francesca Sandoval, wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, tila isang babala na nagmumula sa kailaliman ng gabi. Sino ka? Tanong ni Francesca habang humihigpit ang hawak niya sa journal ng kanyang ama. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Ako ang taong magbibigay sa iyo ng pagkakataong makitang lumuluha ng dugo ang mga taong kumuha ng lahat sa iyo. Pero bago iyon, kailangan mo munang magpasya. Gusto mo bang manatiling biktima sa ilalim ng ulan? O gusto mong maging bagyo na sisira sa kanila? Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa palad nito ay tila nagniningning sa ilalim ng mga headlights. Sana hindi mo na lang binuksan ang pintong ito, Francesca. Masyado nang masakit ang hitsura mo para dagdagan pa natin ang drama. Ang boses ni Isabela ay umalingaw-ngaw sa loob ng laboratoryong naging tahanan ni Francesca sa loob ng 10 taon. Nakatayo si Isabela sa gitna ng silid, suot ang isang mamahaling puting coat na dati ay si Francesca lamang ang may karapatang magsuot. Ang amoy ng matapang at mamahaling pabango ni Isabela ay tila sumasakal sa hanging, dati ay amoy kape at sipag lamang. Dahan-dahang pumasok si Francesca, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila bawat pag-apak niya sa tiles ay may kasamang kurot sa kanyang puso. Pumunta siya rito upang kunin ang natitirang gamit niya, isang lumang litrato nila ni Isabela noong kolehiyo at ang maliit na succulent na halaman na regalo nito sa kanya noong nakaraang taon. Nandito lang ako para sa mga personal na gamit ko, Isabela, na mahinang wika ni Francesca. Hindi ko akalaing pati ang opisina ko kinuha mo na rin. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Isabela habang pinaglalaroan nito ang isang kulay gintong USB drive sa kanyang mga daliri. Opisina mo, Francesca, wake up. Mula nang pumasok ka sa kumpanyang ito, lahat ng hinahawakan mo ay pag-aari ng mga Sandoval. At ngayon, dahil ako na ang bagong mukha ng Diwata, lahat ng ito ay akin na. Lumapit si Francesca sa kanyang dating desk, ngunit napatigil siya nang makita ang frame ng kanilang litrato na nakataob sa basurahan sa gilid. Ang glass nito ay may lamat, tila ba sadyang itinapon ng may puwersa. Bakit, Isabela? Ang tanong ni Francesca. Ang boses ay puno ng pagtataka at hapdi. Itinuring kitang kapatid. Noong mamatay ang mga magulang mo, ako ang naging pamilya mo. Pinahiram kita ng pera, hinayaan kitang tumira sa apartment ko. Kahit ang mga idea ko sa trabaho, ibinabahagi ko sa iyo dahil akala ko magkakampi tayo. Iyon ang problema sa iyo, Francesca. Masyado kang mabait hanggang sa punto na nakakasuka na, asik ni Isabela habang lumalapit sa kanya, ang mga mata ay nagniningning sa inggit. Sa bawat paghanga nila sa talino mo, lalong nagdidilim ang anino ko. Nakakapagod maging best friend ng isang henyo. Nakakapagod maging pangalawa lang palagi. Pero tingnan mo ngayon, sino ang nakatayo sa tuktok? Ako na ang mahal ni Fernan, at ako na ang kinikilalang utak ng Diwata. You stole it, bulong ni Francesca. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Hindi mo naiintindihan ang algorithm na yan. Ninakaw mo ang gawa ko para lang mapatunayan mong magaling ka. Stealing is a harsh word, dear. Let's call it rebranding, nakanggising sagot ni Isabela. Humakbang siya palapit at hinawakan ang buhok ni Francesca, isang kilos na tila nanggagaling sa isang mapagmahal na kaibigan
ngunit puno ng lason. Salamat sa 10 taon, Francesca. Salamat sa pagbuo ng hagdan na inaapakan ko ngayon. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko si Fernan. At ang tagumpay mo. Tinalikuran ni Francesca ang babaeng itinuring niyang kalahati ng kanyang kaluluwa. Hindi na niya kinuha ang halaman. Hindi na niya kinuha ang litrato. Alam niyang ang bawat sulok ng silid na iyon ay kontaminado na ng pagtataksil. Palabas na siya ng gusali nang mapansin niya ang isang pamilyar na bulto ng tao sa dulo ng pasilyo, malapit sa fire exit. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kaba. Ang kanyang assistant na si Mia, ang batang babaeng tinulungan niyang makapagtapos ng pag-aaral at itinuring niyang bunsong kapatid ay nandoon. Nagtago si Francesca sa likod ng isang malaking poste. Nakita niya ang pag-abot ni Isabella ng isang makapal na brown envelope kay Mia. Ang mukha ni Mia ay puno ng takot, ngunit mabilis nitong tinanggap ang sobre at isinilid sa kanyang bag. Siguraduhin mong wala nang natitirang kopya sa cloud ni Francesca. Ang narinig niyang utos ni Isabella na umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Kapag nagawa mo iyon, dodoblehin ko ang perang pambayad sa ospital ng nanay mo. Oo po, Ma'am Isabella. Masusunod po, nanginginig na sagot ni Mia. Nanigas si Francesca sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin sa loob ng gusali ay tila biglang nawala, iniwan siyang humihingal sa gitna ng kawalan. Ang sakit ng sampal ni Doña Aurora at ang pagtalikod ni Fernan ay wala pa pala sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang huling taong pinagkatiwalaan niya, ang huling taong inakala niyang mananatili sa kanyang tabi, ay siya palang humawak sa kutsilyong tumarak sa kanyang likuran. Dahan-dahang umatras si Francesca, ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa namumuong luha. Wala na siyang kakampi, wala na siyang matatakbuhan. Sa bawat sulok ng kanyang buhay, ang mga taong minahal niya ay isa-isang naging mga estrangherong handa siyang tapakan para sa sarili nilang kapakanan. Lalabas na sana siya ng gate nang muli niyang marinig ang tunog ng isang marangyang sasakyan na humihinto sa kanyang likuran. Ang itim na sasakyan ni Gabriel. Handa ka na bang tumigil sa pag-iyak, Francesca? Ang boses ni Gabriel ay tila isang hatol mula sa langit. Dahil habang nagluluksa ka rito, unti-unti na nilang binubura ang bakas mo sa mundong ito. Huwag kang hihingi ng tawad sa akin, Dad. Dahil ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Nawala ang lahat. Pati ang tanging alaala mo, hinayaan kong nakawin nila. Ang pawatawang boses ni Francesca ay halos isang bulong na lamang nalulunod sa malakas na buhos ng ulan sa sementeryo ng libingan ng mga bayani. Nakaluhod siya sa harap ng simpleng nicho ng kanyang ama. Ang putik ay kumakapit na sa kanyang mamahaling bestida, ang bestidang dapat ay isusuot niya sa kanyang masayang piging, ngunit ngayon ay tila isang basahang bumabalot sa kanyang nanlalamig na katawan. Hinawakan niya ang malamig na marmol ng nicho. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang likuran ay tila mga latigo ng katotohanan. Naalala niya ang mukha ni Mia kanina, ang batang tinulungan niya, ang batang itinuring niyang kapatid, habang tinatanggap ang sobre ng pera. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso. Nararamdaman niya ito sa kanyang mga buto, sa bawat hibla ng kanyang kalamnan na tila unti-unting namamatay. Wala na ang diwata. Wala na ang kumpanyang itinayo niya gamit ang sariling dugo at pawis. Wala na ang lalaking inakala niyang magliligtas sa kanya. Ang tanging natira sa kanya ay ang basang notebook ng kanyang ama at ang bigat ng 1,000 pagkakanulo. Sabi mo, Dad, ang kabutihan ay laging nananaig. Hikbi ni Francesca, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat paghinga. Pero bakit ganito? Bakit ang mga taong nagnakaw, nagsinungaling at nanira ng buhay? Sila ang nasa loob ng malalaking mansyon, habang ako ay narito nag-iisa sa putikan. Ipinatong niya ang kanyang noo sa malamig na bato. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sukdulang kawalan ng pag-asa. Ang mundong binuo niya sa loob ng 10 taon ay gumuho na, at ang bawat piraso nito ay ginamit ng kanyang mga kaaway para ibaon siya ng buhay. Naisip niya marahil ay mas madali na lang kung hindi na siya babangon. Kung hahayaan na lang niya ang ulan na tangayin ang kanyang huling hininga. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtangis, isang anino, ang dahan-dahang tumakip sa kanya, nagbibigay ng panandaliang proteksyon mula sa malakas na buhos ng ulan. Naramdaman ni Francesca ang paghinto ng mga patak sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Isang itim na payong ang nakapayong sa kanya, at sa kabilang dulo ng payong na iyon ay ang lalaking tila palaging sumusulpot sa kanyang pinakamadilim na sandali. Si Gabriel. Nakatayo ito ng matuwid, ang kanyang mukha ay walang emosyon,
ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalayab sa ilalim ng madilim na langit. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nag-alok ng tissue o ng mga salitang pampalubag loob. Hinayaan lang nito ang katahimikan na bumalot sa kanila habang ang tunog ng ulan na tumatama sa payong ay nagsisilbing tanging musika sa paligid. Bakit ka narito? Tanong ni Francesca, ang kanyang boses ay paus at puno ng pagod. Nandito ka ba para panoorin ang huling pagkatalo ko? Para makita kung paano ako tuluyang nawasak? Nandito ako dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa harap ng puntod ng taong mahal mo. Malamig na sagot ni Gabriel. Tumingin siya sa nitso ng ama ni Francesca bago muling ibinalik ang tingin sa babaeng nasa kanyang paanan. At nandito ako para sabihin sa iyo na ang pag-iyak ay hindi makakabawi sa diwata. Ang pag-iyak ay hindi makakapagpakulong kina Aurora at Fernan. Binitawan ni Gabriel ang hawak na payong at hinayaan itong tumayo sa tabi ni Francesca, habang siya mismo ay hinayaang mabasa ng ulan. Lumuhod siya para maging kapantay ang paningin ni Francesca. Gusto mo bang mamatay ng ganito, Francesca, bilang isang biktima na kinalimutan ng mundo? O gusto mong gamitin ang bawat patak ng luhang iyan bilang gasolina para sunugin ang kaharian ng mga Sandoval? Tinitigan ni Francesca ang mga mata ni Gabriel. Nakita niya roon ang isang uri ng galit na pamilyar sa kanya, isang galit na dumaan sa matinding proseso ng pagtitiis. Hindi ko alam kung sino ka talaga, Gabriel, bulong ni Francesca. Hindi iyon mahalaga ngayon. Tugon ng lalaki habang inilalahad ang kanyang kamay, ang bawat daliri ay matatag sa gitna ng unos. Ang mahalaga ay kung handa ka na bang tumayo. Sumama ka sa akin at ituturo ko sa iyo kung paano maging mas masama kaysa sa mga taong sumira sa iyo. Pero tandaan mo, kapag kinuha mo ang kamay ko, wala na itong balikan. Tumingin si Francesca sa kamay ni Gabriel, pagkatapos ay sa nitso ng kanyang ama, at sa huli ay sa direksyon ng mansyon, kung saan marahil ay nagdiriwang ngayon ang kanyang mga kaaway. Ang kanyang puso na kanina ay tila tumigil na sa pagtibok, ay biglang kumitig ng may kakaibang lakas. Isang apoy na hindi nanggagaling sa pag-ibig kundi sa isang malamig at matalim na pagnanais para sa katarungan. Dahan-dahan iniangat ni Francesca ang kanyang nanginginig na kamay at mahigpit na hinawakan ang palad ni Gabriel. Maging ang sarili mong anino ay tinalikuran ka na, Francesca. Kaya huwag kang umasa na may darating pang himala kung mananatili kang nakatitig sa kawalan. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang malawak at minimalistang penthouse sa Makati. Ang bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan sa mukha ni Francesca. Nakatayo si Francesca sa gitna ng sala, basang-basa pa rin ang suot na bestida, at ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay lumilikha ng maliit na lawa sa mamahaling sahig na gawa sa Italian marble. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanya bitbit, ang isang makapal na puting robe. Ipinatong niya ito sa mga balikat ni Francesca nang walang pag-aalinlangan. Ang init ng tela ay tila isang banyagang sensasyon sa balat ni Francesca na kanina pa namamanhid sa lamig. Sa unang pagkakataon, naamoy niya ang halimuyak ni Gabriel, amoy ng lumang libro, sandalwood, at isang uri ng pait na hindi maipaliwanag. Nanginginig ang mga kamay ni Francesca habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa robe. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang bawat kagamitan dito ay tila sumisigaw ng kapangyarihan at pag-iisa. Walang mga larawan ng pamilya, walang mga makukulay na dekorasyon. Tanging mga matatalim na anggulo at madidilim na kulay. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Francesca, ang kanyang boses ay isang manipis na sinulid ng tunog. Hindi mo ako kilala. Wala akong maibibigay sa iyo. Ninakaw na nila ang lahat, maging ang dangal ko. Isang mapait at tuyot na tawa ang pinakawalan ni Gabriel habang naglalakad patungo sa kanyang bar counter. Nagsalin siya ng 2 baso ng alak. Ang tunog ng likidong dumadaloy sa kristal na baso ay ang tanging bumasag sa nakabibinging katahimikan ng silid. You are wrong, Francesca. Wika ni Gabriel nang hindi lumingon. You have the most powerful weapon in the world right now, the rage of a woman who has lost everything. At tungkol naman sa hindi mo ako kilala, marahil ay tama ka. Pero kilala ko ang mga Sandoval. Kilala ko ang bawat dumi sa ilalim ng kuko ni Doña Aurora. Humarap si Gabriel sa kanya at sa pagkakataong ito lumapit siya ng sapat para makita ni Francesca ang isang maliit na pilat sa gilid ng kanyang leeg, nakatago sa ilalim ng kwelyo ng kanyang polo.
Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng nakaraang sakit. 10 years ago, bago ka pa man pumasok sa buhay nila, may isang pamilyang winasak si Aurora Sandoval para lamang makuha ang lupang kinatatayuan ng factory nila ngayon. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa kailaliman ng kontrol. Ang nanay ko, namatay siya sa pait at hirap dahil sa hiya na ipinataw ni Aurora sa amin. I am the son she chose to forget. I am the secret she thought she had buried deep enough. Nanlaki ang mga mata ni Francesca. Ang bigat ng revelasyon ay tila nagpabagsak sa kanyang huling depensa. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi lamang isang estrangherong mayaman. Siya ay isang sugatang kaluluwa na naghahanap din ng tahanan sa gitna ng kaguluhan. So you want to use me, bulong ni Francesca. Gagamitin mo ako para makaganti sa nanay mo. We will use each other, pagtatama ni Gabriel habang iniabot ang baso ng alak kay Francesca. I have the resources, the legal power, and the information. You have the brain that created Diwata. Kung pagsasamahin natin ang galit mo at ang plano ko, hindi lang natin sila mapapabagsak. We will make them beg for the mercy they never showed us. Inabot ni Francesca ang baso, ngunit sa halip na uminom, tinitigan niya ang sariling refleksyon sa madilim na alak. Nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala, isang babaeng may gulugulong buhok, maputlang labi at mga matang wala ng bakas ng takot, tanging isang malamig na determinasyon. Hindi ko alam kung kaya kong maging kasing sama nila, Gabriel, wika ni Francesca. Hindi mo kailangang maging masama, Francesca. Sagot ni Gabriel, habang dahan-dahang hinahawakan ang baba ni Francesca, itinataas ang kanyang mukha para magtama ang kanilang mga paningin. Kailangan mo lang maging matapang para harapin ang katotohanan. At ang katotohanan ay ito: sa mundong ito, ang mga tupa ay laging kinakain ng mga lobo. Panahon na para matutok ang mga gat. Binitawan ni Gabriel ang kanyang baba at lumakad patungo sa malaking bintana na nakaharap sa nagniningning na mga ilaw ng lungsod. Ang kanyang bulto ay tila isang anino na sumasakop sa buong Makati. Magpahinga ka na muna sa guest room. May mga damit na doon para sa iyo, wika ni Gabriel nang hindi lumilingon. Simula bukas wala ng Francesca Sandoval na umiiyak sa ilalim ng ulan. Simula bukas sisimulan nating sunugin ang bawat tulay na nag-uugnay sa iyo sa nakaraan mo. Naiwan si Francesca na nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Ang init ng alak sa kanyang lalamunan ay tila nagpasilab sa isang bagong uri ng buhay sa loob ng kanyang dibdib. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng penthouse, tila isang babalang hindi na maaring bawiin. Handa na nga ba akong mamatay bilang ang Francesca na nakilala ko para lamang mabuhay ang Francesca na kailangan ng mundong ito? Hindi mo ba naiintindihan, Gabriel? Hindi lang ito basta mga linya ng code o isang makabagong makina. Ito ang huling hininga ng tatay ko. Ito ang tanging bahagi niya na hindi nakuha ng kamatayan. Ang boses ni Francesca ay basag puno ng banyagang pait habang nakatitig siya sa lumang notebook na nakapatong sa mesa ng penthouse ni Gabriel. Sa labas ang mga ilaw ng Makati ay tila mga bituing nalaglag sa lupa, ngunit sa loob ng silid na iyon, ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na lampara na nagbibigay ng madilaw na kulay sa mga pahinang puno ng sulat kamay ng kanyang ama. Dahan-dahang hinaplos ni Francesca ang mga pahina. Ang papel ay luma na may amoy ng nakaraan at tuyong tinta. Tila bumalik ang kanyang gunita sa maliliit na laboratorio nila sa probinsya, ang amoy ng kape, ang tunog ng lumang bentilador, at ang boses ng kanyang ama na puno ng pangarap. Francesca, anak, ang Diwata ay hindi ginawa para sa pera. Ginawa ito para makaramdam, para makita ang gutom ng mga magsasaka at ang sakit ng mga may sakit bago pa man sila dumaing. Ang bawat algorithm na isinulat niya ay hango sa tibok ng puso ng tao. Iyon ang lihim na hindi kailanman maiintindihan ni Isabella. Para kay Isabella, ang Diwata ay isang gintong itlog na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngunit para kay Francesca, ito ay isang kaluluwang kailangang protektahan. Kaya ba hindi nila mapagana ng maayos ang system app? Tanong ni Gabriel habang nakasandal sa pinto, ang kanyang mga braso ay nakahalokip-kip. Nakatingin siya kay Francesca nang may halong paghanga at pag-aalala. I saw the news this morning. Ang Diwata Beta ay nagkakaroon ng mga glitches. Nagiging unstable ang data analytics nila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Francesca.
Dahil ang puso ng diwata ay nakabase sa compassion algorithm. Ang tatay ko ang nagdisenyo niyan. Kapag ginamit mo ang system para sa kasakiman, unti-unting sisirain ng algorithm ang sarili nito. It's a self-correcting soul, Gabriel. Hindi iyon kayang gayahin ni Isabella kahit magnakaw pa siya ng 1,000 USB. Tumayo si Francesca at lumapit sa malaking bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang anino ng babaeng dati niyang kilala. May isang kill switch na nakatago sa pinaka-core ng system. Hindi ito isang command na itinatype. Ito ay isang frequency ng boses. Ang boses ng nagmamay-ari ng tunay na layunin ng proyekto. Naramdaman ni Francesca ang paglapit ni Gabriel sa kanyang likuran. Ang init ng presensya nito ay tila nagbibigay ng lakas sa kanyang nanlalamig na sistema. Hindi siya hinawakan ni Gabriel, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Gagamitin mo ba iyon para bawiin ang lahat? Bulong ni Gabriel ang kanyang hininga ay dumaan sa balikat ni Francesca, nagdulot ng isang kakaibang kilabot sa kanyang balat. Hindi ko lang babawiin, Gabriel. Papatunayan ko sa kanila na ang talinong walang puso ay isang malaking kasalanan. Tugon ni Francesca habang nakatingin sa malayo. Pero kailangan nating maghintay. Hayaan nating isipin ni Isabella na siya ang nananalo. Hayaan nating ubusin ni Aurora ang lahat ng yaman niya para sa isang system na unti-unti nang namamatay sa loob. Hinarap ni Francesca si Gabriel. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagi ng lalaki na tila naghahanap din ng kapayapaan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng puot ay tila lumambot sa ilalim ng malamig na liwanag ng gabi. Salamat, Gabriel, mahinang wika ni Francesca. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng dilim. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang hangin sa loob ng penthouse ay tila huminto sa pag-ikot. Iniwan silang magkatapat, dalawang sugatang kaluluwa na nagtatangkang bumuo ng isang bagong mundo mula sa mga abo ng kanilang nakaraan. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay, tila magtatangkang haplusin ang buhok ni Francesca, ngunit bago pa man ito dumampi ang tunog ng isang cellphone, ay biglang bumasag sa kanilang pagitan. Napakurap si Francesca at mabilis na kinuha ang kanyang phone sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Nagkatinginan sila ni Gabriel bago niya ito sinagot. Hello, Francesca. Si Mia ito. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, puno ng takot at hikbi. Please, Francesca, tulungan mo ako. Alam ko na ang ginawa nila sa tatay mo 10 taon na ang nakalilipas. Hindi lang siya namatay sa sakit, pinatay nila ang pag-asa niya. Nanigas ang buong katawan ni Francesca. Ang bawat salitang binitiwan ni Mia ay tila isang matalim na karayom na tumatarak sa kanyang puso. Ang notebook sa kanyang kamay ay halos malaglag sa sahig, habang ang kanyang mundo ay muling nayayanig ng isang katotohanang mas madilim kaysa sa kanyang inaasahan. Anong ibig mong sabihin, Mia, magsalita ka? Sigaw ni Francesca, ngunit tanging tunog ng pagkabasag ng baso at ang pagkaputol ng tawag ang kanyang narinig. Tumingin si Francesca kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Gabriel, ang tatay ko, may alam si Mia tungkol sa pagkamatay ng tatay ko. Hindi mo kailanman maaabot ang kislap ng korona ko, Francesca. Dahil sa dumi ng pangalan mo, kahit anong liwanag ay hindi sapat para linisin ka. Ang boses ni Isabella ay pumailan lang sa loob ng grand ballroom, punong-puno ng kayabangan, habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin. Ngayong gabi, ang Philippine Tech Excellence Awards at si Isabella ang nakatakdang tumanggap ng parangal bilang Inventor of the Year para sa proyektong Diwata. Nakasuot siya ng isang makinang na gown na kulay ginto, tila isang reynang naghahanda sa kanyang koronasyon. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Francesca sa dilim, pinagmamasdan ang babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Nakasuot si Francesca ng isang simpleng itim na terno na ibinigay ni Gabriel, isang kulay na sumisimbolo sa kanyang pagluluksa para sa kanyang ama at ang kanyang muling pagsilang bilang isang kaaway. Ang bawat salita ni Isabella ay tila mga huling patak ng lason na tinatanggap ng kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nasasaktan. Ang sakit ay napalitan na ng isang malamig at matigas na determination. Ang boses ni Mia sa telepono kanina ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Pinatay nila ang pag-asa niya. Ang bawat hakbang ni Francesca patungo sa liwanag ng ballroom
ay tila isang pagtapak sa mga alaala ng kanyang ama. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa naglalayab na pagnanais na sumigaw at ilantad ang lahat. Ngunit alam niya ang turo ni Gabriel, ang pinakamatinding paghihiganti ay ang paghihiganti na hindi nila inaasahan. Dahan-dahang lumabas si Francesca mula sa anino at naglakad sa gitna ng karamihan. Ang bulong ng mga tao ay tila isang malakas na hangin na humahampas sa kanyang paligid. Ang mga mata ng mga nasa alta sosyedad ng Manila ay nakatitig sa kanya ang babaeng magnanakaw, ang babaeng taksil, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod, at itinaas niya ang kanyang noo. Francesca, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Fernan ay puno ng gulat at takot nang makita siya. Lumapit ito tila gustong harangan ang kanyang daraanan. Wala kang karapatang mapunta sa event na ito. Security, bakit niyo hinayaang makapasok ang isang kriminal? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Francesca habang tinititigan niya si Fernan. Ang lalaking dati niyang sinasamba ay tila naging isang maliit at kaawa-awang nilalang sa kanyang paningin. Huwag kang mag-alala, Fernan. Nandito lang ako para panoorin ang tagumpay ng mahal mong si Isabela. Wika ni Francesca, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim ng isang kutsilyo. Hindi ba dapat ay ipinagdiriwang niyo ang gabi ng huwad na reyna? How dare you, singhal ni Isabela, na nakalapit na rin sa kanila ang kanyang mukha, ay namumula sa galit sa ilalim ng makapal na makeup. Nandito ka ba para gumawa na naman ng eksena? Hindi mo ba matanggap na wala ka na sa mapa? O tanggap ko na, Isabela. Tanggap ko nang kinuha niyo ang lahat, tugon ni Francesca habang lumalapit sa mukha ng dating kaibigan. Amoy niya ang takot ni Isabela na nakatago sa ilalim ng mamahaling pabango nito. Pero nagtataka lang ako, bakit ang diwata ay nagpapakita ng mga glitches sa main server ngayon? Bakit tila hindi sumusunod ang system sa boses mo? Nanlaki ang mga mata ni Isabela at sa isang saglit ang kislap ng kanyang corona ay tila naglaho. Alam ni Francesca na tinamaan niya ang pinakamahinhin na bahagi ng kasinungalingan ni Isabela. Ang algorithm ay unti-unti nang bumibigay. Sa di kalayuan, nakita ni Francesca si Doña Aurora na nakatingin sa kanya mula sa VIP table. Ang matandang babae ay may hawak na baso ng wine, ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalas na pana na nakaturo sa puso ni Francesca. Ngunit bago pa man makapagsalita si Aurora, ang malaking screen sa entablado ay biglang nag-flicker. Ang presentation ng diwata ay nahinto at napalitan ng isang itim na background na may kumukurap na pulang cursor. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato ay ang tanging maririnig sa loob ng ilang segundo. Anong nangyayari? Tanong ni Aurora, ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan puno ng awtoridad at umuusbong na kaba. Tumingin si Francesca sa screen pagkatapos ay kay Isabela. Isang malalim at makapangyarihang damdamin ang lumuwal sa kanyang dibdib. Ang kill switch ay nagsisimula ng gumalaw hindi dahil sa utos niya, kundi dahil sa kawalan ng puso ng mga taong nagnakaw nito. Dahan-dahang itinaas ni Francesca ang kanyang kamay at dinala ito sa kanyang leeg, hinahawakan ang medalyon ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng isang bagay na nabasag ang umalingaw-ngaw mula sa control booth, tila isang babala ng isang darating na unos. Ito na ang simula ng katapusan ng inyong kaharian, Isabela, bulong ni Francesca sa hangin sapat na para marinig ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit bago pa man siya makahakbang palayo, isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Hindi ito si Fernan. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng security ang tumambad sa kanya, ang mukha ay seryoso at madilim. Ma'am, kailangan niyo pong sumama sa amin. Wika ng security guard, ang kanyang boses ay tila isang hatol na hindi maaring baliin. Tumingin si Francesca kay Gabriel, na nasa malayo, ngunit ang lalaki ay tumalikod lamang, tila hinahayaan siyang lamunin ng sitwasyon. Ang kanyang puso ay tila muling bumagsak sa kailaliman ng kawalan. Sinabuba ni Gabriel ang lahat. O ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro na siya ang nakataya. Huwag ka nang tumingin sa kanya, Francesca. Wala na siyang pakialam sa iyo. Ang mga taong katulad ni Gabriel ay marunong lamang gumamit ngunit hindi marunong magligtas. Ang mga salitang iyon ni Isabela ay tila isang malupit na halakhak na bumasag sa huling pag-asa ni Francesca habang kinakaladkad siya ng mga security guard palabas ng ballroom. Ang bawat hakbang niya palayo
ay tila isang pagpunit sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa dulo ng bulwagan doon sa madilim na sulok, kung saan huling nakatayo si Gabriel, ngunit ang tanging nakita niya ay ang likod nito na unti-unting naglalaho sa karamihan. Ang lamig ng pagkakanulo ay mas matindi pa sa higpit ng pagkakahawak ng mga gwardya sa kanyang braso. Nang ilabas siya sa gilid ng gusali sa madilim at tahimik na loading dock, marahas siyang binitawan ng mga gwardya. Ang tunog ng bakal na pinto na sumasara sa kanyang likuran ay tila isang hatol na nagsasabing wala na siyang puwang sa mundong dati niyang pinaglingkuran. Napasandal si Francesca sa malamig na pader, ang kanyang hininga ay gulo-gulo, at ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na nagkakalat sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pamilyar na bulto ang nakita niyang nagtatago sa likod ng mga malalaking crate. Si Mia. Ang mukha ni Mia ay namumutla, ang kanyang mga mata ay mugto at puno ng takot. Hawak niya ang kanyang luma at kupas na bag nang napakahigpit, tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Nang magtama ang kanilang mga paningin, mabilis na lumapit si Mia at lumuhod sa paanan ni Francesca. Ma'am Cheska, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Hikbi ni Mia, ang kanyang boses ay nalulunod sa matinding pagsisisi. Hindi ko po gustong gawin iyon, pero ang nanay ko, kailangan niya ng operasyon. Wala po akong perang pambayad sa ospital. Si Ma'am Isabela, binigyan niya ako ng pera kapalit ng lahat ng files niyo. Tiningnan ni Francesca ang batang babaeng nasa kanyang paanan. Nararamdaman niya ang paitang galit at ang pagod. Pero sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang sarili niya kay Mia, isang taong naging desperado dahil sa pagmamahal sa pamilya. Dahan-dahang itinaas ni Francesca ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ni Mia. Bakit ka nandito, Mia? Bakit mo sinasabi sa akin ito ngayon? Mahinang tanong ni Francesca. Dahil hindi ko na po kaya, ma'am. Hindi na ako makatulog. Bawat gabi naririnig ko ang boses ng tatay niyo, sagot ni Mia habang binubuksan ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang makapal na brown envelope at isang maliit na USB drive. Ito ang mga orihinal na dokumento na ninakaw ni Doña Aurora 10 taon na ang nakalilipas. At dito sa USB narito ang huling mensahe ng tatay niyo bago siya mawala. Hindi po siya basta namatay, ma'am. Pinilit siyang uminom ng kung ano-anong gamot para magmukhang baliw at mawalan ng kredibilidad, ang diwata. Nanigas ang buong katawan ni Francesca. Ang bawat salita ni Mia ay tila isang sulo na nagbibigay ng liwanag sa madilim na nakaraan. Ang galit na kanina ay malamig ay biglang naglagablab sa kanyang dibdib. Ang kanyang ama ay pinatay ng dahan-dahan. Ang kanyang ama ay pinahirapan ng mga Sandoval. Kunin niyo na po ito, Ma'am Cheska. Takbo na po kayo, man. Bulong ni Mia habang iniabot ang sobre. Ngunit bago pa man mahawakan ni Francesca ang mga dokumento, isang matinis na tunog ng mga takong sa semento ang umaling-awngaw sa paligid. Ang ilaw mula sa taas ng loading dock ay bumukas at doon sa gitna ng liwanag ay nakatayo si Isabela, kasunod ang dalawang lalaking nakaitim. Ang galing naman ng drama nyo, nakakaiyak, mapang-uyam na wika ni Isabela. Akala mo ba, Mia, hindi ko malalaman na sinusubukan mong maging bayani? Isang daga ka lang na pinakain ko, at ngayon tatraydorin mo ako. Mabilis na tumayo si Mia para harangan si Isabela, ngunit isang malakas na tulak ang naging dahilan para tumama ang ulo ni Mia sa gilid ng isang bakal na poste. Ang tunog ng pagkakaumpog nito ay tila isang batingaw na nagpatalon sa puso ni Francesca. Mia, sigaw ni Francesca habang sinusubukang lapitan ng assistant, ngunit hinarangan siya ng mga lalaki ni Isabela. Kinuha ni Isabela ang brown envelope mula sa lupa at tiningnan ito ng may pandidiri. Itong mga papel na ito ang akala nyo ay magliligtas sa inyo. Susunugin ko ito sa harap ng mga mata mo, Francesca. Inilabas ni Isabela ang isang lighter. Ang apoy ay sumayaw sa madilim na gabi, uent-unting lumalapit sa mga dokumentong tanging pag-asa ni Francesca. Sa sandaling iyon, ang takot ni Francesca ay napalitan ng isang desperadong pagnanais na lumaban. Isabela, huwag, pagsusumamo ni Francesca, ngunit alam niyang wala ng habag sa puso ng babaeng nasa harap niya. Masyado ka ng maraming alam, Francesca. At si Mia, tapos na ang serbisyo niya, wika ni Isabela habang itinatapat ang apoy sa papel. Ngunit bago pa man dumampi ang apoy, isang malakas na tunog ng sasakyang humaharurot ang narinig mula sa kanto ng dock. Ang liwanag ng headlights ay tumama ng diretso sa mga mata ni Isabela, naging dahilan para mapapikit ito
at mabitawan ang envelope. Tumingin ka sa akin, Francesca. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gamutin. Ang iba kailangang hayaang maging pilat para maging paalala kung bakit tayo lumalaban. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malalim na bulong sa gitna ng nagngangalit na hangin habang mabilis na tumatakbo ang kanyang sasakyan palayo sa madilim na loading dock. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabigat na hininga ni Francesca at ang mahinang daing ni Mia na nakahiga sa likurang upuan, may benda sa ulo at kasalukuyang nagpapahinga. Hawak ni Francesca ang brown envelope sa kanyang kandungan. Ang mga daliri niya ay nakabaon sa papel, tila ba kapag binitawan niya ito ay maglalaho ang huling piraso ng katotohanan sa mundo. Tiningnan niya si Gabriel. Ang mukha nito ay nananatiling matigas na katuon, ang paningin sa kalsada, ngunit ang kanyang mga kamay sa manibela ay bakas ang matinding tensyon. Akala ko iniwan mo na ako. Mahinang wika ni Francesca, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pasasalamat. Sa ballroom, tumalikod ka. Kailangan nilang isipin na wala ka ng kakampi, Francesca, sagot ni Gabriel nang hindi lumingon. Kung hindi ko ginawa iyon, hindi lalabas si Isabella para tapusin ang laban. Ang mga taong katulad nila ay nagiging kampante kapag nakikita nilang bagsak na ang kalaban. Iyon ang pagkakataon nating makuha ang ebidensya. Napapikit si Francesca. Ang sakit ng pag-iwan sa kanya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pag-unawa. Sa mundong ginagalawan ni Gabriel, ang bawat galaw ay isang sugal at bawat damdamin ay kailangang isantabi para sa mas malaking layunin. Nang makarating sila sa isang lihim na safe house sa labas ng lungsod, dahan-dahang inalalayan ni Gabriel si Francesca pababa. Ang paligid ay tahimik, malayo sa ingay ng Makati, at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang lampara, binuksan ni Francesca ang sobre. Ang bawat pahina ay tila isang sumpa mula sa nakaraan. Binasa niya ang mga liham ng kanyang ama, mga liham na hindi kailanman nakarating sa kanya. Nakasulat doon ang unti-unting pagbagsak ng katawan at isipan nito dahil sa mga gamot na sadyang ibinigay ni Doña Aurora. Ang kanyang ama ay hindi nabaliw, siya ay ginawang baliw. Pinanood niya ang bawat salitang isinulat ng ama, ang panginginig ng tinta, at ang huling hiling nito, iligtas mo ang diwata, Francesca. Huwag mong hayaang maging sandata ng kasamaan ng ating pangarap. Nalaglag ang mga papel sa sahig. Naramdaman ni Francesca ang pag-akyat ng isang uri ng pait na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Hindi na siya umiyak. Tuyot na ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang puso ay tila naging isang piraso ng uling maitim, matigas at nagbabaga. Pinatay nila siya, Gabriel to. Bulong ni Francesca, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hindi lang nila kinuha ang proyekto niya. Kinuha nila ang buhay niya, ang dangal niya, at ang pagkakataon naming magkasama. Lumapit si Gabriel at tumayo sa harap niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Francesca ang isang bahid ng emosyon sa mga mata nito, isang pagkilala sa parehong dilim na bumabalot sa kanilang dalawa. Ito na ang huling gabi ng kanilang katahimikan, wika ni Gabriel. Bukas sa National Tech Forum, ilalantad mo ang lahat. Hindi lang ang pagnanakaw nila sa diwata, kundi ang dugo na nasa mga kamay ni Aurora Sandoval. Handa ka na bang harapin sila nang wala ng pag-aalinlangan? Tiningnan ni Francesca ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na bumuo, nag-alaga at nagmahal. Ngayon ang mga kamay na ito ay handa nang bumawi. Hindi lang ako handa, Gabriel. Tugon ni Francesca, ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Gusto kong makita ang sandaling mapagtatanto nila na ang anino na tinapakan nila ay siya palang lalamon sa kanilang buong kaharian. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay, isang mahigpit at matatag na hawak na tila isang pangako. Sa silid na iyon, sa gitna ng katahimikan, bago ang huling unos, 2 taong tinalikuran ng mundo, ang nagkasundo na sunugin ang lahat para sa katarungan. Magpahinga ka na muna, Tant, mahinang sabi ni Gabriel. Ito na ang huling gabi na maaari tayong pumikit ng panatag, dahil bukas ay magsisimula na ang paghuhukom. Lumakad si Francesca patungo sa bintana at tiningnan ang madilim na langit. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang hangin ay nananatiling malamig. Alam niyang sa pagdating ng umaga wala nang balikan.
Ang Francesca na marunong magpatawad ay patay na kasama ng kanyang ama. Ang Francesca na haharap sa mundo bukas ay ang mismong diwata na magpaparusa sa mga makasalanan. Hindi ang parangal na ito ang magliligtas sa iyo, Isabela. Ang bawat palakpak na naririnig mo ngayon ay ang huling tunog ng iyong kalayaan bago ka lamunin ang sarili mong kasinungalingan. Ang boses ni Francesca ay tila isang malamig na hanging dumaan sa likuran ni Gabriel habang nakatayo sila sa labas ng malaking double doors ng Grand Hall. Sa loob, ang Philippine National Tech Forum ay kasalukuyang nasa rurok ng selebrasyon. Naririnig nila ang malakas na palakpakan at ang boses ng host na binibida ang henyo sa likod ng proyektong Diwata. Dahan-dahang hinawakan ni Francesca ang hawakan ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay balot ng manipis na telang itim, tila ba ayaw niyang madumihan ang kanyang balat sa bawat bagay na hahawakan niya sa loob ng gusaling iyon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kakaibang ritmo, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang uri ng pananabik na makitang gumuho ang mundong itinayo sa ibabaw ng nitso ng kanyang ama. "Are you ready, Francesca?" bulong ni Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader sa likuran ni Francesca, nagbibigay ng proteksyong hindi kailanman na ibigay ni Fernan. Kapag pumasok tayo sa loob, wala nang atrasan. This will be the point of no return for all of them. At para sa iyo. Handa na ako, Gabriel. Matagal na akong patay sa paningin nila. Ngayong gabi ang multo na lamang ng kanilang nakaraan ang haharap sa kanila, tugon ni Francesca, bago tuluyang itulak ang pinto. Ang bawat hakbang ni Francesca sa carpeted floor ay tila isang batingaw ng paghuhukom. Sa gitna ng entablado nakatayo si Isabela, suot ang isang makinang na gown na tila ba siya ang bituin ng gabi. Katabi niya si Fernan na abot langit ang ngiti, at sa front row ay naroon si Doña Aurora, nakaupo ng tweed at puno ng kayabangan, tila isang emperatris na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Napatigil ang pagsasalita ni Isabela nang mapansin niya ang pagpasok ng dalawang tao mula sa likuran. Ang bulungan ng mga tao ay unti-unting lumakas, tila mga bubuyog na nagkakagulo. Ang mga spotlight ay dahan-dahang lumingon sa kanila, inilalantad ang mukha ni Francesca na puno ng isang malamig at nakakatakot na kagandahan. "Francesca, anong ginagawa mo rito, security? Pinalabas na ang babaeng ito kanina." Sigaw ni Isabela, ang boses niya ay pumiyok sa takot na pilit niyang itinago. "Relax, Isabela. I'm just here to witness the perfection of my creation." Malamig na wika ni Francesca habang naglalakad patungo sa unahan. Bawat mata sa loob ng hall ay nakatitig sa kanya, tila ba siya ay isang banyagang nilalang na bumagsak mula sa langit. "Wala kang karapatan dito, Francesca. You are a disgraced scientist, isang magnanakaw." Bulyaw ni Doña Aurora habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa hawak na baso ng champagne. "Magnanakaw, iyan ba ang tawag niyo sa taong kumuha ng sarili niyang gawa mula sa mga taong pumatay sa kanyang ama?" Ang hamon ni Francesca sapat na lakas para marinig ng mga media at mga opisyal ng gobyerno na naroon. Nagkaroon ng matinding tensyon sa loob ng hall. Si Gabriel ay dahan-dahang lumakad patungo sa control booth, ang bawat galaw niya ay kalkulado at tahimik. Habang si Francesca naman ay nanatiling nakatitig ng diretso sa mga mata ni Isabela. "Isabela, ipakita mo sa kanila. Ipakita mo ang live demonstration ng Diwata. Patunayan mo sa lahat na ikaw ang utak sa likod ng algorithm na ito," hamon ni Francesca. "Of course, I will show you how pathetic you are," sigaw ni Isabela. Marahil ay dahil sa sobrang kaba o sobrang yabang, pinindot niya ang run command sa malaking monitor sa likuran niya. Ang system ay nagsimulang mag-load, ngunit sa halip na ang magandang interface ng Diwata ang lumabas ang screen, ay biglang nagkaroon ng mga pulang babala. Isang serye ng mga kumukurap na code ang lumitaw, tila ba ang system ay sumisigaw sa sakit. "Anong nangyayari, Fernan? Gawin mo ang paraan. Ayusin mo ito." Tarantang sigaw ni Isabela habang pinipindot ang lahat ng button sa dashboard, ngunit walang nangyayari. "Hindi iyan susunod sa iyo, Isabela. Ang Diwata ay binuo gamit ang pagmamahal at malasakit, mga bagay na hindi mo kailanman mararamdaman," wika ni Francesca. "It only responds to the truth." Dahan-dahang kinuha ni Francesca ang isang maliit na remote mula sa kanyang bulsa. Tumingin siya kay Gabriel na nasa taas ng booth, at isang mabilis na tango ang namagitan sa kanila. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras sa haba. Ang pawis ay nagsisimulang tumulo sa noo ni Fernan, at si Doña Aurora
ay tila hihimatay na sa sobrang kaba at hiya. Tapos na ang pagpapanggap, Isabela. Tapos na ang inyong oras, buong. Bulong ni Francesca. Sa isang iglap, pinindot ni Francesca ang nag-iisang pulang button sa remote. Ang malaking screen sa ballroom ay biglang nag-freeze at ang tunog ng lahat ng server sa loob ng hall ay sabay-sabay na tumigil, iniwan ang lahat sa isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay tumigil sa pag-ikot. Anong ginawa mo sa system ko? Francesca, ayusin mo ito. This is my night, this is my moment. Ang boses ni Isabela ay pumiyok sa gitna ng katahimikan ng hall, puno ng desperasyon na tila isang hayop na nasukote sa bitag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahampas ang keyboard ng control panel, ngunit ang screen ay nanatiling pula, tila isang nagbabagang bakal na humahatol sa kanyang bawat galaw. Dahan-dahang lumakad si Francesca patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang malakas na tibok ng puso na sumasabay sa kaba ng mga Sandoval. Tiningnan niya si Isabela, ang babaeng nagnakaw ng kanyang pangarap, ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagluha sa ilalim ng ulan. Ngunit ngayon, wala nang bakas ng lungkot sa mga mata ni Francesca. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong tapos na sa pagtitiis. Hindi ko sinira ang system, Isabela. Ang katotohanan ang sumira sa'yo. Wika ni Francesca, ang kanyang boses ay kalmado ngunit umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. The Diwata algorithm was built on the core values of my father, honesty, compassion, and justice. Noong sinubukan mong patakbuhin ang system gamit ang mga ninakaw na codes at pusong-puno ng kasakiman, ang system mismo ang bumunot ng sarili nitong saksakan. Lies, pinapabagsak mo lang ang kumpanya namin dahil sa inggit. Sigaw ni Doña Aurora mula sa front row. Sinubukan nitong tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila bumigay at napaupo siya muli habang hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay tila isang tuyot na papel putla at puno ng takot. Tumingin si Francesca kay Gabriel na nasa control booth. Isang mabilis na pagpindot ni Gabriel sa kanyang laptop at ang malaking screen sa likuran ni Isabela ay nagbago. Hindi na ito mga pulang code. Sa halip, lumitaw ang mga scan ng original na dokumento mula sa Espanya, ang patent ng ama ni Francesca na may petsang 15 taon na ang nakalilipas. Kasunod nito ang mga audio recording ni Mia at ang mga video ng mga lihim na pagpupulong ni na Isabela at Doña Aurora. Ang bulong ng mga tao ay naging isang malakas na ugong ng pagkagulat at galit. Ang mga flash ng camera mula sa media ay naging sunod-sunod, tila mga kidlat na tumatama sa mga Sandoval. Ang hiya na dati ay kinatatakutan ni Francesca ay ngayon ay tila isang malaking alon na tumatama sa pamilyang pumatay sa kanyang dangal. Isang dekada. Simula ni Francesca, ang bawat salita ay puno ng bigat ng nakaraan. 10 taon akong nagsilbi sa inyo. Minahal ko si Fernan, inalagaan ko si Aurora, at itinuring kong kapatid si Isabela. Pero sa bawat sakripisyo ko, ang iginanti nyo ay ang pagpatay sa tatay ko at ang pag-agaw sa tanging alaala niya. Lumapit si Francesca kay Isabela at kinuha ang mikropono mula sa kamay nito. The world thinks you are a genius, Isabela. Pero ang totoo, isa kang hamak na magnanakaw, na hindi man lang marunong bumasa ng sarili niyang ninakaw. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng hall. Ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation ay pumasok, ang kanilang mga hakbang ay matatag at puno ng awtoridad. Lumapit sila sa entablado at ipinakita ang warrant of arrest. Doña Aurora Sandoval, Fernan Sandoval, at Isabela Dizon kayo ay inuutos na sumama sa amin para sa kasong corporate espionage fraud at posibleng link sa pagkamatay ni Dr. Manuel Sandoval, wika ng opisyal. Nanigas si Isabela. Ang kanyang makinang na gown ay tila naging isang mabigat na tanikala. Tumingin siya kay Fernan, ngunit ang lalaki ay nakayuko lamang, hindi man lang siya magawang tingnan. Si Doña Aurora naman ay nagsimulang humagulgol, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang sinusubukang itago ang kanyang kahihiyan sa harap ng mga kamera. Habang kinakaladkad sila palabas, tumayo si Gabriel sa tabi ni Francesca. Ang kanyang mukha ay nananatiling misteryoso, ngunit may isang bahagi ng kanyang mga mata ang tila nagdiriwang. Lumapit si Gabriel kay Doña Aurora na kasalukuyang pinalalabas ng mga pulis. Sino ka ba talaga? Tanong ni Aurora sa pagitan ng kanyang mga hikbi
Ang kanyang boses ay paos at puno ng puot. Ngumiti si Gabriel, isang mapait at madilim na ngiti na tila nanggaling sa kailaliman ng impyerno. Hindi mo na ba ako matandaan, mommy? Ako ang basura na itinapon mo sa kalsada 28 taon na ang nakalilipas para lang hindi masira ang reputasyon mo. Yung mga mata ni Aurora ay halos lumuwas sa gulat. Ang kanyang hininga ay tila tumigil at sa isang saglit ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay tuluyang naglaho. Ang nakaraan na pilit niyang ibinaon ay ngayon ay siya palang tatapos sa kanyang kinabukasan. Naiwan si Francesca sa gitna ng entablado, pinagmamasdan ang pagbagsak ng kaharian ng mga Sandoval. Ang bawat palakpak ng mga tao ay hindi na para sa diwata, kundi para sa kanya, ang babaeng bumangon mula sa abo. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ramdaman ni Francesca, ang isang malalim na lungkot. Ang katarungan ay narito na ngunit ang kanyang ama ay hindi na maibabalik. Tumingin siya sa itaas sa mga ilaw ng hall at bumulong sa hangin. Dad, we did it. Ang diwata ay malaya na. Ngunit bago pa man siya makahinga, nang maluwag na ramdaman ni Francesca ang isang kakaibang tingin mula sa gitna ng karamihan. Isang taong hindi niya inaasahang makikita. Isang taong may hawak na isang bagay na tila isang huling babala para sa kanya at kay Gabriel. Hindi kailanman mabibili ng anumang halaga ang kaluluwa ng aking ama at ang diwata ay hindi kailanman magiging pag-aari ng kasakiman. Ang boses ni Francesca ay mahinahon, ngunit puno ng awtoridad habang nakaharap siya sa mga kinatawan ng malalaking korporasyon mula sa ibang bansa. Sa harap niya sa ibabaw ng makintab na mesa ng isang boardroom sa National Science Institute ay nakalatag ang isang tseke na may halagang sapat para mabuhay siya ng marangya habang buhay. Bilyon-bilyong piso ang nakataya para sa patent ng diwata. Tiningnan ni Francesca ang bintana. Isang buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga Sandoval. Si Doña Aurora at Fernan ay kasalukuyang nasa loob ng selda habang dinidinig ang kanilang mga kaso, at si Isabella naman ay tuluyan ng iniwan ng lahat nag-iisa sa kanyang pagbagsak. Ang hiya na dati ay pilit nilang iniiwasan ay naging permanenteng anino na ng kanilang pangalan. Dahan-dahang kinuha ni Francesca ang tseke. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakapako sa kanya, naghihintay ng kanyang sagot. Ngunit sa halip na pirmahan ang kontrata, dahan-dahan niyang pinunit ang papel. Ang tunog ng pagkapunit ng mamahaling papel ay ang tanging bumasag sa katahimikan, tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ang diwata ay binuo para sa mga magsasaka ng ating bansa. Para sa mga taong walang boses at walang pambayad sa mahal na teknolohiya, wika ni Francesca habang nakatitig sa mga banyagang investors. I am donating the entire project to the National Science Institute of the Philippines. Magiging libre ito para sa bawat Pilipino. Yan ang tunay na pangarap ng tatay ko. Isang malakas na bulungan ang sumiklab sa silid, ngunit hindi na ito narinig ni Francesca. Lumakad siya palabas ng gusali nang may magaan na pakiramdam. Ang sikat ng araw ay tila humahalik sa kanyang balat, nagbibigay ng init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Sa wakas ang diwata ay malaya na, at kasabay nito ang kanyang sariling kaluluwa ay nakawala na rin sa tanikala ng nakaraan. Sa labas sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakita niya si Gabriel. Nakasandal ito sa kanyang sasakyan, ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang trench coat. Ang hangin ay dahan-dahang nagpapagalaw sa kanyang buhok, at sa unang pagkakataon, nakita ni Francesca na wala na ang madilim na aura sa mga mata ng lalaki. Lumapit si Francesca at tumayo sa harap niya. Walang salitang namagitan sa kanila sa loob ng ilang minuto. Tanging ang tunog ng mga dahon na nagkakasakitan sa hangin at ang malayong ingay ng lungsod ang maririnig. Nagawa mo na ang lahat, Francesca, mahinang wika ni Gabriel. The diwata is home, at ang mga taong sumira sa iyo ay nagbabayad na. Salamat, Gabriel. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, tugon ni Francesca. Tumingin siya sa mga mata ni Gabriel at nakita ang isang malalim na lungkot na tila nagpapaalam. Anong plano mo ngayon? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Ang paghihiganti ay isang lason na kailangang ilabas sa sistema, Francesca. At ngayong tapos na ang laban, kailangan ko namang hanapin ang sarili ko, ang Gabriel na hindi binuo ng galit. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Francesca. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, ngunit nagbibigay ng isang uri ng seguridad na hindi naramdaman ni Francesca sa loob ng 10 taon.
Itinukod ni Gabriel ang kanyang noo sa noo ni Francesca, isang sandali ng malalim na koneksyon na higit pa sa anumang salita. Ang kanilang mga hininga ay nagsama sa hangin, tila isang tahimik na panalangin para sa paghilom ng kanilang mga sugat. Kailangan kong umalis, Francesca, ko. Bulong ni Gabriel. Kailangan kong lumayo sa lungsod na ito kung saan bawat kanto ay paalala ng sakit. Binitawan ni Gabriel ang kanyang kamay at dahan-dahang sumakay sa kanyang sasakyan. Pinanood ni Francesca ang paglayo ng itim na sasakyan hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa abot-tanaw. Isang bahagi ng kanyang puso ang tila sumama sa pag-alis ni Gabriel, ngunit alam niyang kailangan nila itong gawin para tuluyang gumaling. Nang bumalik si Francesca sa kanyang tinutuluyang apartment, nakita niya ang isang maliit na puting sobre sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan ang nagpadala, tanging ang kanyang pangalan na nakasulat sa isang pamilyar at matatag na sulat kamay. Binuksan niya ang sulat habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Francesca, hindi man tayo nagsimula sa tamang paraan, binago mo ang pananaw ko sa mundo. Akala ko ang katarungan ay laging may kasamang dugo, pero ipinakita mo sa akin na ang katarungan ay maaari ring magmula sa pagpapatawad sa sarili at sa pagbibigay sa iba. Huwag mo akong hihintayin, ngunit huwag mo rin akong kalilimutan. Somewhere in the fields of the north, where the sun meets the mountains, maybe we can find the peace we both deserve. Hanggang sa muling pagkikita, ang aking diwata. Gabriel. Niyakap ni Francesca ang sulat sa kanyang dibdib. Isang patak ng luha ang bumagsak sa papel, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pag-asa. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang langit ay unti-unting nagiging kulay kahel sa papalubog na araw. Ang gabi ay darating, ngunit hindi na siya natatakot. Dahil alam niya sa pagdating ng umaga, isang bagong simula ang naghihintay para sa kanya at sa bansang pinaglilingkuran ng kanyang diwata. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang hanging humalimuyak sa gitna ng malawak na palayan sa Hilagang Luzon. Sa dulo ng isang pilapil nakatayo si Francesca Sandoval. Wala na ang kanyang mamahaling bestida at mga alahas na sumasakal sa kanyang pagkatao noon. Ngayon suot niya ang isang simpleng kamiseta at sombrerong buri habang pinagmamasdan ang mga magsasakang masayang nag-aani ng kanilang mga pananim. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang tablet kung saan tumatakbo ang diwata. Ngunit hindi na ito ang sistem na kinatatakutan ng mga Sandoval. Ito na ang bersyong pinangarap ng kanyang ama, isang katuwang ng kalikasan na nagbibigay ng tamang impormasyon sa mga dukha nang walang hinihinging kabayaran. Ma'am Cheska, tingnan niyo po ang ani namin. Higit pa ito sa inaasahan namin noong nakaraang taon. Sigaw ng isang matandang magsasaka habang itinaataas ang isang kumpol ng malulusog na uhay ng palay. Ngumiti si Francesca, isang ngiting hindi napilit, kundi nanggagaling sa kailaliman ng kanyang payapang puso. Sa bawat butil ng palay na kanyang nakikita, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama. Hindi na siya nagtatanim ng galit. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Doña Aurora at Fernan at ang pagkawala ng yaman ni Isabela ay hindi na nagdudulot ng kislap sa kanyang mga mata. Natutunan na niyang bitawan ang laso ng paghihiganti dahil napagtanto niyang ang tunay na hustisya ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang masaya at malaya ang sarili. Nabalitaan niyang si Isabela ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang hamak na encoder sa isang maliit na kumpanya malayo sa karangyaan at kasinungalingang dati nitong kinalululunan. Si Doña Aurora naman ay naiwan sa loob ng rehas, binubununo ang hiya na siya rin ang nagtanim. Para kay Francesca, sapat na iyon. Ang kanilang mga pangalan ay naging bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na kanya nang tinapos. Habang naglalakad si Francesca patungo sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng bundok, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Ang hangin ay tila nagbago, naging mas mabango at puno ng pamilyar na init. Huminto siya at dahan-dahang lumingon. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakatayo ang isang lalaking matagal na niyang hinihintay. Nakasuot ito ng puting polo na may nakatuping manggas at ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng matatalim na anggulo ng puot. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Si Gabriel. Hindi gumalaw si Francesca. Hinayaan niya ang bawat segundo na bumalot sa kanila ng may tamis at kaba. Dahan-dahang lumapit si Gabriel, ang kanyang bawat hakbang sa damuhan
ay tila isang musikang kay tagal na niyang hindi naririnig. Nang makarating ito sa kanyang tapat, kinuha ni Gabriel ang kanyang kamay at dahan-dahang dinala ito sa kanyang labi. I told you I would find my peace, Francesca. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa. At natuklasan ko na ang kapayapaang iyon ay hindi matatagpuan sa kahit saang lupalop ng mundo, kundi sa tabi mo lang pala. Walang salitang namagitan sa kanila. Sa gitna ng ginintuang palayan sa ilalim ng langit na unti-unting nagiging kulay ube at rosas, dahan-dahang isinandal ni Francesca ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Naramdaman niya ang matatag na pagtibok ng puso ng lalaki, isang tibok na hindi na binuo ng galit kundi ng isang bagong usbong na pag-ibig. Ang kwento ng Diwata ay hindi na tungkol sa teknolohiya o sa pagbagsak ng isang makapangyarihang pamilya. Ito ay naging kwento ng isang babaeng nadapa na saktan, ngunit piniling bumangon at maglingkod. Ito ay kwento ng pagpapatawad sa sarili at pagtanggap na sa bawat paglubog ng araw, laging may kasunod na umagang puno ng pag-asa. Welcome home, Gabriel, mahinang wika ni Francesca, habang nakapikit ang kanyang mga mata, tinatamasa ang katahimikang matagal niyang ipinaglaban. At doon sa gitna ng katahimikan ng bukid, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang liwanag na hinding-hindi na muling magdidilim. Lumubog na ang araw sa likod ng mga gintong palayan. At sa wakas, ang katahimikang matagal nating ipinanalangin ay dumating na sa buhay ni Francesca. Tapos na ang mahabang gabi ng pagtitiis, at ang bawat sugat ay nagsisimula na ring maging pilat ng tagumpay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong sumama sa akin mula sa unang kabanata hanggang sa puntong ito. Aminado ako habang binubuo ko ang bahaging iyon, kung saan pilit na pinaluhod si Francesca sa gitna ng ballroom, habang pinagtatawanan siya ng mga Sandoval, gumuho rin ang puso ko. Tila ba nararamdaman ko ang lamig ng sahig at ang bigat ng bawat mapanghusgang tingin na ipinukol sa kanya. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay salamin ng maraming Francesca sa ating paligid, mga babaeng pinili ang manahimik at magsakripisyo hanggang sa sila na mismo ang lamunin ng sarili nilang kabutihan. Ang ating buhay ay tila ang algorithm ng Diwata. Maaari tayong magnakaw ng pagkakataon, maaari nating dayain ang tadhana, ngunit hinding-hindi gagana ng tama ang ating mundo kung ang puso natin ay puno ng kasakiman. Ang tunay na kill switch ng ating pagkatao ay ang sandaling nakakalimutan nating maging tao. Ngunit gaya ni Francesca, naway matutunan nating ang ating halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang kasama natin sa mansyon, kundi sa kung paano natin kayang tumayo sa gitna ng sarili nating bagyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Francesca, magagawa niyo rin bang ipamigay ang lahat ng pinaghirapan niyo para sa kabutihan ng nakararami, o pipiliin niyo ang yaman para makapagsimulang muli? Habang iniisip niyo ang sagot, gusto ko ring malaman nasaan kayo habang pinapakinggan ang dulo ng kwentong ito. Baka kayo ay nagluluto ng hapunan, nagtitiklop ng damit, o marahil ay nakadungaw sa bintana habang nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Ibahagi niyo naman ang inyong nararamdaman sa ating comment section. Dito bawat karanasan niyo ay mahalaga at laging may handang makinig. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong pusong mapaghilom. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, naway manatili kayong matatag, puno ng pag-asa at laging may dangal sa bawat hakbang. Isang mapayapang gabi sa inyong lahat. Pamagat ng kwento, Diwata ng Pag-asa. Ang pagbabalik ng dangal, paalala, ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay pawang katang-isip lamang nilikha para sa layuning aliwin at maghatid ng positibong mensahe.